Mabuhay everyone! Ako nga pala si Andrea Velasco. Ang aking tatalakayin ay, ano nga ba ang indigenous people? Ang mga indigenous people ay ang mga katutubong grupo na unang nanirahan sa isang lugar bago pa dumating ang mga banyaga o mananakop. Sila ay may sariling wika, kultura, tradisyon at paraan ng pamumuhay na naiiba at nakaugat sa kanilang lupang tinupuan. Pinapahalagahan nila ang kanilang kaugalian at paniniwala at kadalasang nakabatay ang kanilang kabuhayan sa kalikasan. Kabilang sa kanilang pagkakakilanlan ang sariling kasuotan, sining, musika, sayaw at paniniwalang panrelihiyon o espiritual. Mayroon din silang natatanging kaalaman sa paggamot, pagsasaka at pangangalaga sa kalikasan na naipapasa. Dagdag pa nito, ang mga indigenous people ay may sariling sistema, panlipunan at pamamahala, gaya ng mga konseho ng matatanda na gumagabay sa kanilang komunidad. Mayaman din sila sa oral tradisyon tulad ng epiko, alamat at awiti na nagsisilbing tagapag-ingat ng kanilang kasaysayan at aral ng buhay. Kadalasan, nakabatay ang kanilang kabuhayan sa pangangalaga ng kalikasan, pangangaso, pangingisda, pagtatanim at pangangalap ng yamang gubat. Sila rin ay patuloy na nakikipaglaban para sa kanilang karapatan sa lupang ninuno, pagkilala sa kanilang kultura at Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Claire Manahan at narito ako sa inyong harapan upang italakay ang mga karapatan ng ating katutubo. So, nauna nang italakay ni Ms. Nolasco, ano nga ba ang indigenous people o katutubo? Nalaman na natin sa kanya kung sino sila. Ngayon naman, dumako tayo sa isang pagtatalakay ko ng mga kahalagahan at mga karapatan ng ating mga katutubo or indigenous people. At bakit nga ba ito dapat igalang at pahalagahan ng lahat? So una, bakit nga ba mahalaga ang karapatan ng ating mga indigenous people or katutubo? So ang ancestral domain ay mahalaga sa mga katutubo dahil ito ay kumakatawan sa kanilang historical na koneksyon sa lupain, kanilang kultural na kinalakihan at kanilang paraan ng pamumuhay. At sunod naman nating itatalakay ito. Sunod man nating ipaalam sa lahat ang mga karapatan ng mga indigenous people or katutubo at ganoon din ang mga batas na kumikita sa mga katutubo. So, 26 na taon na ang nakalipas nang maipasa ang batas na kumikila sa batas ng mga katutubong Pilipino. Itinatampok ng Indigenous People Rights Act or IPRA ang karapatan ng ating mga katutubo sa kanilang lupain at lupang ninuno, sariling pamamahala, kultural na integridad, at panlipunang katarungan at karapatang pantao. So, isa rin sa mga pinakamahalagang probisyon ng IPRA ay ang pagsisiguro ng Free Prior Informed Consent or FPIC mula sa mga komunidad sa tuwing mayroong mga proyekto na maapektuhan sila at ang kanilang pamumuhay. Sa paggunita ng ika-27 anibersaryo ng IPRA sa darating na October 29, 2025 at National Indigenous People Month ngayong Oktubre, mahalagang pagnilayan natin kung hanggang saan naabot ng nasabing batas upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga indigenous people communities. Kaugnay na rin ang tema ng selebrasyon ngayon ng mga katutubo at katutubong dunong, pahalagahan, pangalagaan at parangalan. So, valuing, nurturing, and honoring indigenous peoples and indigenous knowledge. So, mahalagang kung hanggang saan na nga ba ang nagawa ng IPRA upang itama ang mga kawalang katarungan sa kasaysayan laban sa mga tutubo sa ating bansa. Pagkakataon din ito upang pag-igtingin ang mga gawain ng mga institusyon na may mandatong ipagtanggol at itaguyod ang karapatan ng mga indigenous people ng tapat at walang naiiwan, lalong-lalo na sa panahon na naiipit tayo sa isang pandemya. So, ito ang mga karapatan nating mga katutubo na napaloob dito sa Indigenous People Rights IPRA. Una, pagmamay-ari ng mga lugar ng mga ninuno or right to ancestral domain. Pangalawa ay pagmamay-ari ng mga lugar na banal at pinagkukunan ng kabuhayan sa lahat ng mga kaakibat na pagpapaunlad ng mga ito or rights of ownership. Pangatlo, paunlarin ng mga lupa at likas na yaman. Right to develop land and natural resources.
Pang-apat ay manatili sa lupang sakop, right to stay in their territories. So, pang-lima, pagsali sa pamamahala para malinis na tubig at hangin, right to safe and clean air and water. Pang-anim, pagsasaayos ng pagpasok ng mga dayuhan sa lupaing sakop, right to regulate the entry of migrants. Pang-pito, paglipat o pagtubos ng pagmamay-ari ng lupain at ari-arian, right to transfer or redeem land and other properties. Pang-walo, magresolba ng mga alitan ayon sa sariling kultura at tradisyon. So, right to resolve conflict in accordance with their culture and traditions. Pang-siyam, lumahok sa pagpapasya para sa kaunlaran at iba't ibang issue. Right to participate in decision makings. So, pang-sampu, laban sa diskriminasyon at pantay na oportunidad at pagtrato. Freedom from discriminations and right to equal opportunities and treatment. So, ang mga nabanggit ay ang mga karapatan na nakapaloob sa ating IPRA law. At ngayon naman ay may napanood akong video ng isang investigate documentaries tungkol sa ating mga katutubo at sa kanilang ancestral domains. Itatalakay ko sa inyo ang naghanap sa mga katutubo doon at kung paano sila naapektuhan ng isinabatas ng kanilang pagmamay-ari. So, based sa video na napanood ko is nakita natin yung buhay ng mga katutubo natin sa Aurora. Agta ang tawag sa mga katutubong nakatira doon sa lugar ng San Ildefonso, bayan ng Kasiguran sa Aurora. So, sabi sa kabuhayan, buhayan lang ng mga agta doon is pangangaso at pagtanim. Sila ang nangangalaga sa lupain o ancestral domain ng kanilang mga ninuno. So, ang sabi ng anthropologist ay sinasabi daw ng mga katutubo na buhay nila ang kanilang ancestral domain. Kapag ito ay nawala, para na ding naglaho ang kanilang pagkatao. So, may isang batas na itinatag, ito ay ang Aurora Pacific Economic Zone and Free or APCO sa ilalim ng Republic Act 10083. So, sabi sa batas na ito, magiging economic zone ang 2,000 na ektarya ng lupain sa Kasiguran, kasama na rin ang mahigit 11 na lupain ng mga agta. So, tumugon ng Deputy Administrator ng APECO, ang paliwanag niya ay hindi lang daw basta investment sa isang area, kundi nais daw nilang iangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. At kasama sila ang mga agta na nakikita ng APECO na maging partner sa tinatawag nilang development. Sabi naman ng isang akta na si Regina ay hindi daw nila alam na batas na ang APECO. Naunahan daw sila ng APECO na 2010 lamang itinayo habang sila ay 1983 pa raw na humihingi ng titulo. So, ayon sa Indigenous People Rights Act or IPRA, bilang ipagbigay alam at ipaliwanag ng lubos sa mga katutubo ang anumang aksyon na may apekto sa kanila bago ito ipatupad. At ang isa sa mga nakapaloob dito sa IPRA ay kung may nakabimbing hiling para sa titulo ng isang ancestral domain, hindi pwedeng galawin ang lupa. Sabi naman ng isang lecturer ng UP Baguio na si Mylinita Penalba, kung walang anumang konsultasyon na nangyari sa mga agta ang mga taga-APECO, hindi daw nila pwede itong galawin. Malinaw raw na lumabag ang mga APECO sa batas ng Pilipinas at ganon rin sa karapatan ng mga agta. So, sabi ng isang agta tribe leader, hirap na raw silang kumilos dahil may nagbabawal sa kanila sa kabundukan at maging sa karagatan. Sinasabi raw sa kanila ng APECO na makakatulong sa kanila ang proyekto ng APECO, pero ang sinasabi ng agta at hindi raw ito nakakatulong sa kanila. So, ang batas na IPRA ay ginawa para alalahanin at ipaglaban ang mga karapatan ng ating mga katutubo. Buhay, kalayaan at seguridad ay katumbas ng lupang kanilang kinagisnan. Kaya mahalaga na manatili at mapanatili sa ating mga katutubo ang kanilang lupain o ancestral domains, karapatan nilang maging bahagi ng mga plano sa kanilang lupain. At doon na po nagtatapos ang aming narrative
na podcast ni Miss Andrea Nalasco. Maraming salamat sa pakikinig.